let's get to the good part. Wow! Ba't parang may sipon yung boses ko? Eto na nga. 6:00 ng maga, naglaad-laad na kami sa bayan para pumunta sa istasyon ng mga skates o tren. Kasi magsuswimming tayo. Andito na kami sa may palengke at di na kami sumakay ng tricycle kasi malapit lang naman ang lalakarin. At the same time, para mapawisan din kami, exercise na rin ang paglalakad. At the same time din, para mabidyohan ko din yung dadaanan namin. At tulad ni ate nakadilaw, saan ang punta mo? Ingat po. At nandito na nga pala kami sa mismo istasyon ng mga skates para sumakay. Medyo kailangan lang punuin o magantay ng ibang pasahero para sulit yung biyahe ni Kuya. At ito na nga, umandar na yung skates at tamang video na lang muna ako. At magtitrivia tayo about dito sa Ano nga ba yun? About dito sa Reyes. Bakit kaya ganun? Lagi na lang akong nauutal at nauuyo. Uyo? Ano ba yung uyo? Di ba ang uyo yung parang nagugulat? Ewan? At habang kami nagbabiyahe, gusto ko ipakita yung mga nakasabay namin o nakasabay ko sa sasakyan na to. Ang cute ni Kuya, oh. Tapos, dito naman sa kabila, ay ang pangit. Char. Ang pogi na aming driver, oh. Hindi mo lang ako libre. Char. Pagkatapos, meron kami nakasalubong. Kailangan namin bumaba kasi marami sila at may mga tubig na dala. No choice. Kailangan namin magbigay daan para sa kanila kasi itong Reyes o railroad ay one-way lamang. Sana naging two-way na lang, Pero parang wala naman yung tubig na yon o yung galon na yon. Nayari tayo. Pero hayaan niyo na, marami naman sila. Ate, binabalik na nga ni Kuya ang driver yung aming sasakyan. Tapos, sasakay na rin kami at para tuloy-tuloy na ang biyahe. Hindi ba kami masyado nakakalayo? At eto na naman, kailangan na namin bumaba para pagbigyan naman itong may pasahero na mga, anong tawag dito? Pambubong, pandingding? Pawid. Ayan, buhat-buhat na naman ni Kuya ang kanyang sasakyan. Para ka na nag-gym, Kuya. Workout mo na yan everyday. Wow, ang dami naman nitong pawid na to. At ayun na nga, ibinalik na naman ni Kuya ang sasakyan sa railroad. Reyes na lang. At nandito na kami sa may Barangay Matinik. I love Matinik. Bakit kaya tinawag na ito ng Matinik? Uwari ko ay marami ditong tinik. Hindi ko alam kung anong klaseng tinik. Tinik sa lalamunan o sa paa. Char. Ang ganda ng view dito, para akong naka-drone na inikot-ikot lamang. Pero how ko lang naman yun. Malapit na tayo sa ating destinasyon. At natatanaw ko na kung saan tayo liligo. Pero bagong lahat, nagpahatid muna ako kay Kuya sa may Hundagua. Sa mismong dulo ng Hundagua. At pupuntahan natin yung factory ng mga harina. At magtitrivia tayo doon mamaya. And anyway, ano pa? Nakakahingal mag-voice over na hinahabol yung video. Makikita nyo dito sa video na to, merong mga nakaparada na mga lumang tren at lumang kagabitan sa paggawa ng Reyes o sa mga papasahero na tren dito nakatambak na kung saan marami dyan nagsushooting na probinsyano. FAJ ba yun? Char lang, ha?
At eto na nga, yung mismo sentro ng Hundagwa, malapit sa palengke or may saluban, may palengke dyan. Tapos yung natatanaw nyo, yan po yung Hundagwa na floor meal. Meal? Ano yun? Pagkain? Alam nyo ba, ang Philippines floor meals is engaged in wheat flour milling on April 3, 1961. Opo, ganun katanda na yon. At ang may-ari nito ay si Gonzalo Puyat and Son Incorporated. The factory was constructed on 49 square meter. Nagsimula ang production nila noong July 1962 at nag-start lang sila sa 300 metric tons na harina. At ang factory ay located sa Barangay Hundagwa, Lopez, Quezon. Alam nyo ba ang Hundagwa ay pinagsamang Hundo at Aqua? Kaya naging Hundagwa? Oh, alam nyo yon? Hindi. Char. Sobrang ganda ng view. And finally, nakarating na tayo dito kay Kapitana. Sa resort ni Kapitana. Kapitana po ang pangalan. Kilala siya bilang Kapitana. Paulit-ulit? Kapitana. Basta yun na yun, bahala ka na. Basta ang ganda rito sa lugar niya. Ditong fort na to, nagustuhan namin tambayan. Kasi nga, may puno para hindi mainit. Aakit ka lang sa puno, lalaylay mo yung paa mo. Pwede ka nang tumalon sa malalim na tubig. Yung drone ko nga pala, lumilipad-lipad na. Feeling drone, no? Ginawa ko lang po ng DIY na drone yan. Hindi po talaga drone yan. Nilagyan ko lang po ng tali. ng stick o ng patpat. Tapos itinaas ko lang at ayun, naglakad-lakad ako na kunwari lumilipad yung drone ko. Hali kayo, itutur ko kayo dito sa resort ni Kapitana na kung saan ang tubig ay kalapit laang, hindi ka na maglalakad ng malayo. Maaga pala kami pumunta dito para maganda yung tubig. Malaki yung tubig, hindi ka na pupunta or maglalakad ng malayo para makarating sa tubig. Tatagubtub ka na laang, tubig na. Aakit muna tayo sa taas. Makikita nyo, may CR doon kung ikaw ay nai-ebs o nawiwiwi, pwede ka naman umi sa dagat. Sadya naman maalat. Wala na daw ako ibang masabi. Ang haba kasi ng video Kaya lang sa malala ako lang sasabihin ko. Pinalipad ko na muna ang aking fake drone para ipakita sa inyo ang buko na yan. Naiilan ang bunga. At ang bahay ni Kapitanang maganda. At dito, umeksena na ito mga kasama ko. Tumalon sa tubig. At tumalon din yung isa. Tapos, naglamoy-lamoy sila. Ano pa ba sasabihin ko? Anyway, ang entrance fee nga pala dito ay 10 piso lamang. At hindi ka po pipilitin magrenta ng cottage. Pwede kang hindi magrenta ng cottage tulad namin. Hindi naman kami nagrenta ng cottage kasi saglit lang naman kami at gusto lang namin maglob-lob sa dagat. At the same time, mag-vlog. Ayan, in-enjoy na ng mga kasama ko ang paliligo. Kasi maya-maya, alis na rin kami. Nag-e-exhibition din sila at pinapayabangan ako kung ano yung kaya nila. At itong isa naman, nainggit sa tumalon, kaya ang gusto naman niya ay kakaiba. Ayun lang po, salamat!